sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio inalam ang sitwasyon ng ating mga kababayan matapos ang matinding magnitude 7.4 na lindol sa Japan. Hataw Balita. Department of Health tuloy-tuloy ang monitoring sa fireworks-related injuries sa pagpapalit ng taon. Hataw Balita. Bureau of Fire Protection o BFP inihayag na mas mababa ang naitalang sunog sa bansa nitong nagdaang buwan ng Disyembre kumpara sa parehong buwan noong 2022. Hataw Balita. Commission on Elections o COMELEC hinimok ang mga Pinoy abroad na magparehistro na para sa 2025 midterm elections. Hataw Balita. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad na ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ibinalita ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio na wala sa ating mga kababayan na sa Ishikawa Prefecture sa Japan na nasaktan o nadisgrasya matapos ang matinding magnitude 7.4 na lindol. Tiniyak ng opisyal na mananatiling nakatutok ang kanilang ahensya para matiyak ang maayos na kalagayan ng nasa 1,287 na Pilipino na nasa Ishikawa Prefecture. Para sa mga impormasyon, maaaring tawagan ng OWA sa kanilang official hotline number 1348 kung nasa Metro Manila. Kung outside NCR naman ay 021348 at kung sa labas naman ng bansa ay +6321348. Pakinggan po natin ang pahayag ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Dito po sa nangyaring lindol sa western part ng Japan, sa Ishikawa Prefecture, gusto lamang po namin ipahatid sa inyo na we are in full coordination at so far wala naman po tayong mga natatanggap na reports na meron po tayong mga nadisgrasyang mga kababayan. We have about 1,287 Filipinos in that area and makakaasa po kayo na tayo ay tututok dito sa ating mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Department of Health sa fireworks-related injuries sa pagpapalit ng taon at hindi pa matatapos ang kanilang iwas paputok campaign. Itutuloy ng kagawaran ng kampanya hanggang sa unang linggo ng taong 2024. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, marami pa rin ang naitalang nasugatan sa paputok at karamihan sa mga ito ay bata. Umabot sa 116 ang naitalang bagong mga kaso ng mga nabiktima ng paputok kaugnay ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon. 11 months old ang pinakabatang naitala na nagtamo ng burns sa muka at mata dahil sa pikulo. Samantala, 76 years old naman ang pinakamatandang naitala na napinsala ang mata dahil sa quitis. Pakinggan natin ang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. Hindi pa tapos ang iwas paputok, no? Actually, ang kampanya namin hanggang itong unang linggo ng unang taon. So naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. Bukod sa pinsalang dala ng mga paputok, nakasasama rin sa kalusugan ang dalang air pollution mula sa mga ito. Ayon kay Herbosa, delikado ang nasabing particulate matter lalo sa mga taong may asthma at allergic rhinitis. Dagdag pa niya na maging ang mga alagang hayop ay apektado sa tuwing may putukang nagaganap sa pagpapalit ng taon. Sa nyo, ipinaalala ko na to na isa sa mga danger ng kanya-kanyang pagpapaputok ay nagkakaroon ng tinatawag na air pollution kasi lahat ng gunpowder na sumabog sa ere o umiikot yan as particulate matter or dust at nai-inhale yan ng mga tao at masama sa ating bagayan. Pag mataas ang particulate matter, that is a danger to our lungs and our health.
Samantala, inihayag ni Secretary Herbosa na mababa ang mga naitalang kaso ng COVID-19 nitong holiday season at walang dapat ikabahala ang publiko. So wala tayong dapat ikatakot. There are cases of COVID in the hospitals pero mababa naman siya. Mas mataas pa yung mga ibang sakit. So ito yung the way we're looking at it now sa DOH. Hindi lang COVID ang sakit. Isa na lang siya sa mga sakit na inaalagaan ng Department of Health. Hataw Balita. Dalawang naiulat na nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng pagpapalit ng taon. Batay sa datos ng Philippine National Police o PNP, nangyari ang isang kaso sa Zamboanga, Kamakalawa kung saan isang pulis ang sangkot. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo na nasa kustudiya na ng pulisya ang nasabing suspect na maharap sa mga kasong kriminal at administratibo at nanganganib na matanggal sa serbisyo. Samantalang ikalawang kaso naman ay naiulat na nangyari sa Maribeles, Bataan kung saan binawian ng buhay ang biktima matapos isugod sa ospital. Paliwanag ng pulisya na pag-alaman na nagpapahinga lamang sa kanilang balkonahe ang naturang biktima bandang gabi nitong linggo nang ito'y tamaan ng ligaw na bala. Hataw Balita. Mabot na sa 38 ang naiulat na fireworks-related injury sa Cavite kung saan ilan sa mga ito ay nagtamo ng eye injury at naputulan ng parte ng katawan dahil sa paputok. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Pagkamat patuloy ang paalala ng Department of Health o DOH sa ating mga kababayan na kung maaari ay huwag nang gumamit ng mga paputok o pailaw kahit na ito ay legal. Sa Cavite, umakyat sa 38 ang kabuang bilang na naiulat ang fireworks at firecrackers related injury. 33 rito ay nagresulta ng blast burn injury without amputation. 2 ang blast burn injury na nagresulta ng amputation o naputulan ng parte ng katawan at 3 naman na nagkaroon ng eye injury. Wala namang naiulat na tinamaan ng ligaw na bala at nakalunok ng watusi. Ang mga nabiktima ay may edad na 6 months old hanggang 71 years old, kung saan 79% nito ay mga lalaki. 92% ng biktima ay hindi nakainom ng alak at 47% ay nangyari sa tahanan. Kabilang naman sa mga paputok o pailaw na nakabiktima ay ang Quitis na mayroong 11 biktima, 10 biktima naman dahil sa boga, 5 sa 5-star, tig 3 sa Reventador at Lucis, tig 2 sa Fountain at hindi patukoy na paputok, at tig 1 sa Plapla at Sinturon ni Judas. Majority naman ng mga biktima ay nakauwi na ng tahanan matapos magamot sa ospital. Patuloy naman ang panawagan ng Department of Health na sa halip na magpaputok tuwing magpapalit ng taon ay gumamit na lamang ng paingay gaya ng torotot at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nakasabat ng 562 improvised cannon o boga sa buong rehiyon ng Philippine National Police o PNP Bicol. Sinusundan ito ng Police Regional Office o Pro-4A na may nasabat na 333 na piraso, 125 naman ang nakumpiska ng Pro-9 at 111 sa Pro-6. 70 piraso pa ng 5-star na paputok ang nasamsam ng Police Regional Office o Pro-5. Patay sa tala ng PNP Bicol, mabot na sa 31 ang naging fireworks-related injuries sa Bicol Region. Tumanggap naman ng papuri ang Pro-5 mula sa Directorate for Operations sa National Headquarters ng Pambansang Pulisya sa accomplishment ng PNP Bicol. Hataw Balita. Inihayag ng Bureau of Fire Protection o BFP kahapon, January 1, na mas mababa ang naitalang sunog sa bansa nitong nagdaang buwan ng Disyembre kumpara sa parehong buwan noong 2022. Sa isang panayam, sinabi ni BFP spokesperson Fire Superintendent Ana Lee Carbal at Tiensa na ang pagbaba ng bilang ng sunog ay dahil sa mas mataas na kamalayan ng publiko, makalukal na pagbabawal sa paputok at mas mataas na visibility ng mga fire truck. Sa National Capital Region, nakapagtala ang ahensya ng 77 insidente ng sunog kumpara ng nakaraang taon na umabot sa 249 ang naiulat. Mabot naman sa 1,024 ang mga naitalang insidente sa buong bansa noong buwan ng Disyembre kumpara sa naitala noong 2022 na umabot sa 1,090. Dagdag ni Atienza, nasa 159 na ang lugar sa bansa
na wala pa ring fire truck, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Caraga, Zamboanga at Calabarzon. Inaasahan naman na aalisin na ng BFP ang kanilang red alert status ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa ating mga kababayan sa ibang bansa na magparehistro na bilang botante para sa 2025 midterm elections. Sa isang post sa social media kahapon, iginit ng ahensya na simula January 1, 2024 ay may natitirang 273 na araw na lamang para magparehistro bilang overseas voter at ang huling araw ay sa September 30, 2024. Ang mga magpaparehistro ay inaanyayahang magdala ng kanilang valid Philippine passport sa pinakamalapit na Philippine Embassy, Consulate General o sa itinakdang registration centers sa Pilipinas. Dagdag pa ng COMELEC, hindi lang para sa registration ang nasabing panahon, kundi tatanggap rin sila ng iba't ibang aplikasyon kaugnay sa eleksyon. Kabilang dito ang pag-update ng mga address at iba pang detalye, pati na rin ang pagsusuri o pag-reactivate ng voter registration status. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official COMELEC website. Hataw Balita. Oy, good news po para sa ating mga kaibigan na motorista dahil sa unang linggo ng 2024, may patutupad na panibagong bawas o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis, partikular na ang Caltex, Clean Fuel at Jetty Petroleum, Petrogas at Pilipinas Shell ngayong araw ng Martes, January 2. Sa abiso ng mga oil company, mababawasan ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng rollback na 35 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman ay inaasahan na magkakaroon ng bawas presyo na aabot ng piso at 40 sentimos sa kada litro nito. Nauna nang inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na bunsod ng pagkapawi ng shipping disruption sa Red Sea ay bumaba ang presyo. Samantala, inaasahan namang ipatutupad ang karagdagan sa presyo ng Solane Liquefied Petroleum Gas o LPG simula mamayang alas 6 ng umaga. Aabot ito sa 3.45 pesos sa kada kilogram o 37.95 pesos sa bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. Kasunod ito ng ipinatupad na taas presyo sa LPG ng Petron Gasul kahapon na umabot sa 3.40 pesos per kilogram o 37.40 pesos sa bawat 11 kilogram na tangke. Paliwanag ni Regasco President Arnel T., tumaas ang mga presyo nito dahil sa mas mataas na gastos ng pagpapadala ng LPG na resulta ng political tensions sa Red Sea. Hataw Balita. Hindi bababa sa 4.1 million minimum wage earners sa bansa ang nakinabang sa pag-amyenda ng sahod sa 15 rehiyon noong 2023. Sinabi ng National Wages and Productivity Commission o NWPC sa isang social media post na mayroong 15 wage orders sa kabuuan ang inisyu na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Siyam dito ay inumpisan na anya ng moto proprio. Ang RTWPB National Capital Region ang unang naglabas ng wage hike order noong June 26 na nagbigay ng 40 pesos na dagdag sa kita. Inaasahan na makikinabang ang mga 8.1 million full-time wage and salary workers na kumikita ng mas mataas kaysa sa minimum wage mula sa koreksyon ng wage distortions. Hataw Balita. Mas naging agresibo ang China sa pag-aangkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong nakaraang taon. Ito'y kahit pa tahasan ng isinisiwalat ng mga otoridad sa publiko ang harassment at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa ating teritoryo. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Hataw Balita.
Matagal nang idinaraing ng mga mangingisda at mga frontliner ang harassment at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pero sa ilalim ng nakaraang administrasyon, malalaking insidente lamang ang ipinapaalam sa publiko. Ang iba pang mga insidente ay hindi nabibigyang diin, kaya't itinatanggi lang ng China at pinalilitaw pa na lumilikha lamang ng gulo ang Pilipinas. Pebrero ngayong taon, nang ginamitan ng military grade laser ng Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Gaya ng dati, itinanggi lang ito ng China. Kaya't inakuna ng PCG ang pagsisiwalat sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bahagi ng estratehiya ang pagsasama ng media sa mga resupply mission upang maiparating hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo ang ginagawa ng mga Chinese vessel. Isa sa layunin nito ay mapilitan ng China na maging responsable sa mga ikinikilos nito sa West Philippine Sea at maobligang sumunod sa international law. Pero tila kabaligtaran pa ang nangyari. Dahil mas naging agresibo pa ang China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo na malinaw na sakop ng Pilipinas. Crossing the path of a vessel that's moving forward, that's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yung mga taktikang ganun. In fact, bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Nitong Setyembre, naglagay pa ng floating barriers ang China upang harangan ang pasukan ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Buong tapang naman itong sinira ng mga tauhan ng PCG. Nitong Oktubre naman, binangga ng barko ng China ang supply boat ng Pilipinas na maghahatid ng mga kagamitan at pagkain sa mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. These collisions were caused by the dangerous and illegal maneuvers at sea by these Chinese vessels who were interfering with a legal and legitimate Philippine operation in support of BRP Sierra Madre. The Chinese vessels did their reckless and illegal acts with full knowledge that their movement can cause a collision. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na lapag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. Mas naging agresibo pa ang China bago matapos ang taon. Nitong December 9 at 10, muling binomba ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Nawasak ang communication at navigation equipment ng BFAR vessel na naghahatid lang ng ayuda at gasolina sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc, habang nasira ang makina ng supply boat na maghahatid lamang ng supply sa Ayungin Shoal. Pero sa gitna ng mas tumitinding agresyon ng China, mas naging mulat sa issue ang nakararaming Pilipino. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Hulyo, 8 sa bawat 10 Pilipino ang sang-ayon na palakasin ang alyansa ng Pilipinas sa ibang mga kaalyadong bansa upang maproteksyonan ang West Philippine Sea. Isang grupo din ng mga sibilyan ang nabuo upang tumulong sa paggiit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Atin Ito Coalition. Isang civilian supply caravan ang isinagawa ng grupo bago matapos ang taon. Pero sa matinding tensyon sa West Philippine Sea, napilitan itong umatras. Hindi man lubusang nagtagumpay sa kanilang hangarin ang Atin Ito Coalition, itinuturing pa rin nilang malaking accomplishment ang kauna-unahang supply mission sa West Philippine Sea na pinagunahan ng mga sibilyan. Kasabay ng panawagan na ang buong bansa ay magkaisa sa harap ng mas tumitinding agresyon ng China
ay ang pangarap na sa hinaharap ay maging pangkaraniwan na sa mga sibilyan ang pagbiyahe sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ako si Ryan Lacanlale para sa Repaso 2023. Umugong nitong nakaraang taon ang tunggalian nina Vice President Sara Duterte kontra House Speaker Martin Romualdez para sa taong 2028. Nagsimula ang bangayan ng dalawang kampo nang masilip ang confidential funds ni BP Duterte sa deliberasyon ng panukalang national budget para sa 2024. Si Ros Salicos humahataw. Hataw Balita. Maraming salamat sa init ng inyong pagsalubong sa Unity! Mahigit isang taon mula nang mamayagpag ang UNITEAM sa 2022 national elections, tila may lamat na ngayon ang alyansa. Umugong na agad ang tunggaliang Vice President Sara Duterte kontra Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Bongbong Marcos Jr. para sa presidential elections sa taong 2028. Nag-ugat ito sa pagkwestiyon ng Makabayan Bloc sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 mula sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasilip ito sa pagdinig ng Kamara sa panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para sa taong 2024. Under this current term lang na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Tapos yung OVP din compared to the last term, ngayon lang din nagkaroon. Para bang pinapayagan ng DBM ang ganitong kalakaran sa iba't ibang mga ahensya? Question ko po, ano ang naitutulong ng confidential and intelligence funds sa paglago ng ating ekonomiya? Tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang kontrobersya kaugnay ng secret funds naging dahilan upang tuluyang umurong sa pag-request ng kanyang confidential funds para sa susunod na taon si VP Duterte, ang Department of Education at iba pang ahensya ng gobyerno. Ipinagtanggol naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak at iginiit na para sa paglaban sa mga komunistang grupo sa Kongreso ang confidential funds. Dagdag pa nito, pinakabulok umanong institusyon ng Kamara at namamayagpag ang pork barrel funds. Tinuligsa rin ito si Speaker Martin Romualdez at binubusog umano ang mga kapwa kongresista. Balak din umano nitong tumakbo sa pagkapangulo, dahilan upang rumisponde ang liderato ng Kamara at magpahayag naman ng suporta ang mga kongresista kay Speaker Romualdez. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Kasunod nito, naglipatan na ang mga dating kaalyado ng pamilyang Duterte sa partido ni Speaker Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. O hindi naman kaya ay sa partido ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ganon talagang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, doon po dumadagsa yung mga ikangang mga politiko. Nagsampa naman ng reklamong grave threat sa Quezon City Prosecutor's Office si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y pagbabanta sa buhay ng mambabatas sa programa nito sa SMNI. Nagresulta ito sa kauna-unahang summon ng Prosecutor's Office sa dating presidente mula nang bumaba ito sa pwesto noong 2022. Iba na to. Dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan
ang buhay ng isang tao, ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Bukod dito, pasado na sa House panels ang House Resolution na humihikayat sa pamahalaang makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon kaugnay ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Nakabinbin din ngayon sa Kamara ang House Resolution na humihikayat sa 3 House Committees na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 noong alkalde pa ng lungsod si VP Duterte. Nagsimula na ring dinggin sa Kamara ang mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan may mga programa ang kampo ng mga Duterte. Nagsimula ito nang ilabas ng SMNI host na si Jeffrey Celis ang hindi kumpirmadong impormasyon na nasa 1.8 billion pesos umano ang ginasto sa foreign travels ni Speaker Romualdez ngayong taon. Para naman sa political analyst na si Professor Edmond Tayaw, masyado pang maaga para pag-usapan kung sino-sino ang magkakatunggali sa 2028 elections. Subalit inaasahan na anya ang mainit na banggaan ng political personality sa bansa. Medyo masyadong sa salita natin adelantado kung iisipin natin ito ay pang 2028 na. Kasi sa totoo lang, napakaagang pag-usapan yan. Kaya lang mahilig kasi tayo na, alam mo na, kapag may mga ganyang mga palitan, ganyang mga ingay, lalo pa nating, kumbaga, sinisigaan o pinapalala. No? Pero para sa akin, kasama talaga yan pagdating sa mga political personalities. Samantala, pirmado na ni President Marcos Jr. ang 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos. Burado na rito ang pinagtalunan at naging kontrobersyal na confidential funds para sa opisina ni VP Duterte at ng Department of Education, maging ng iba pang civilian agencies. Rosa Licoz para sa Repaso 2023. Hataw Balita. Oras alas 5:37 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. May kanya-kanyang kahilingan ng ilan sa mga kababayan nating inabutan ng UNTV News Team sa Luneta Park kahapon. Magmula sa mga namamasyal hanggang sa mga todo sipag sa paghahanap buhay kahit holiday, ang bawat isa'y nahahangad ng pagbabago sa 2024. Si Harry Ilagan humahataw. Hataw Balita. Karamihan sa ating mga kababayan ay nag-aasam ng matiwasay na buhay sa pagpasok ng bagong taon. Ang ilan naman ay para sa pamilya at ang iba ay para sa edukasyon. Si Nanay Julieta Matos matagal nang tumatambay sa Luneta Park kasama ang kanyang asawa. Aniya, hiling niya ngayong 2024 ay magkaroon sila ng simpleng bahay at hanap buhay. Wala pa kaming bahay. Opo. Kahit maliit lang po na, na matitirahan namin sa pagkabuhay, kahit maliit lang po. Tumutulong naman si Delson Macanlalay sa kanyang tatay sa pagtitinda ng cotton candy na 20 years nang naglalako sa Luneta Park. Aniya, wala sanang kaguluhan sa pamahalaan. Maayos na gobyerno lang, tapos walang kaguluhan sa mga paligid, sa mga pamilya din na maayos na trabaho, maayos na kita. Sa mga kalusugan ng pamilya natin, sana maging maayos. Si Rene Mar de Paz, 10 taon ang kumukuha ng litrato sa Luneta Park. Aniya, dati siyang nagtatrabaho bilang isang construction worker. Sa akin trabaho, parang magandang pasok ngayong taon na to. Nais ko lang sa pamilya ko, nabigyan ng magandang pangangatawan at magandang hanap buhay din po dito. Magandang pasok at bigay ng Diyos. Ang mga estudyante namang sina Miguel, Kimberly at Josephine may nais na magbago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.
Ang inaasahan ko pong pagbabago ngayong bagong taon ay yung sistema ng ating edukasyon. Wala silang specific na focus. Kumbaga marami silang itinuturo pero lahat yun ay hindi nagagamit sa totoong buhay. Kaya may panawagan sila sa mga namamahala ng edukasyon sa bansa. Yung skills po talaga, lalo na sa amin, yung gusto mag-cruise ship, mag-abroad, yun kasi yung produkto na kaya namin ipaglaban na, uy, hindi lang kami Pinoy, ganito kami. Kaya din makiksabayan sa ibang nasyon or school, lalo na sa amin, kami taga-probinsya. Dapat din merong totoong hotel talaga, no? Kasi yung merong hotel doon pero para sa amin parang kulang lang yung facility nila doon. Gusto namin ma-experience din yung totoong hospitality industry talaga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hari Ilagan, humahataw! Hataw Balita! Pinalawig ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang Home for the Holidays program nito hanggang January 2024. Ayon kay PAWS Executive Director Ann Cabrera, layon nitong mahikayat ang mga interesadong magkaroon ng alagang hayop na mag-adapt ng rescue animals sa halip na bumili. Nasa 2 linggo hanggang 1 buwan ang period ng Home for the Holidays ng PAWS. Mahigit sa 200 pusa at aso ang adapt ng non-governmental organization na PAWS. Ang ilan sa mga ito, ilang taon nang nakatira sa kanilang shelter. Pakinggan natin ang pahayag ni PAWS Executive Director Ann Cabrera. Kung maaari, pwede nilang iuwi ang isang shelter animal para makakaramdam yung shelter animal ng parang kung paano yung manirahan sa isang family or sa isang home for the holiday. At the same time, hindi naman long-term yung commitment. And malay mo, pag nagustuhan pa nila yung idea at medyo nakasanayan na ganito lang pala kadali mag-alaga, baka naman makonsider nila mag-adopt from the shelter instead of buying a pet. Karamihan sa kanila dito, mga matagal na. Meron kaming animals here, 6 years nang nandito, hindi pa na-adopt. Karaniwang isinasagawa ng PAWS ang Home for the Holidays tuwing Disyembre, subalit pinalawig hanggang Enero dahil sa holiday rush. Dadaan muna sa panayamo interview para sa screening ang mga interesadong mag-alaga ng pusa o aso ng panandalian. Kumpletong bakuna at physical rehab ng mga pusa at aso na nasa pangangalaga ng PAWS. Sa mga gusto naman magkaroon ng animal companion, sana they will always choose to adopt over buying a pet. Kasi when you adopt, it's the shelters are decongested, nakakapag-rescue pa sila ng more animals. And at the same time, if you become a responsible pet owner, mas nababawasan yung mare-rescue pa namin on the street. Hataw Balita! Dahil na rin sa mga napaulat na pagkakaroon ng panganib sa populasyon ng mga pawikan, hindi lamang dito sa San Juan, Batangas, kundi maging sa ibang bahagi ng bansa. Nagsagawa ng isang programa ang Coast Guard Southern Tagalog na inaasang makakabawas sa naturang problema ng mga otoridad. Pinakawalan ng mga ito ang mahigit 160 na olive ridley sea turtle sa San Juan, Batangas. Inorganisa ang nasabing proyekto ng 512 Coast Guard Auxiliary Squadron noong nakaraang December 31, 2023 sa San Juan, Batangas. Isinagawa ang programa sa layuning maingatan ng populasyon ng mga pawikan sa nasabing bayan sa gitna ng kinakaharap na kritikal na sitwasyon sa buhay ng mga ito. Inaasahan na ang hakbang na ito rin ay makapagdudulot ng positibong resulta sa kalikasan at sa ecosystem. Dinaluhan naman ang nabanggit na aktibidad ni Coast Guard Commodore Jeronimo Tubilla at ng kanyang pamilya. Kaysa rin sa nasabing programa ang Coast Guard Substation ng San Juan, ang Coast Guard District Southern Tagalog, mga opisyalis nito at personalidad. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy ang epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon, samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko ang umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa.
Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyan nakakaapekto sa Mindanao. Ito yung epekto o yung patuloy na epekto ng easterlies sa nabanggit na lugar. Kaya for the next 24 hours, asahan natin na posibleng magtagal pa yung mga kaulapan na ito, babagsak o posibleng bumagsak yung mga pag-ulan na dala ng mga kaulapan na ito, especially sa hapon hanggang sa gabi. Kaya sa mga areas ng Mindanao, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa bahagi naman ng Luzon, especially sa eastern section ng Luzon, dahil sa amihan makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan, particular na dito sa rehiyon ng Cagayan Valley at sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon, may tsansa pa rin ng mga isolated light rains o yung mga dagliang pag-ambon dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Calabarzon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, sa mga areas ng Mimaropa at Kabikulan, pati na rin sa buong Visayas, may tsansa naman tayo ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, kadalasang nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukuyan, wala rin tayo binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman nating karagatan, may gale warning tayong nakataas sa mga dagat baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Bubuyan Islands at sa area ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng amihan. Para sa mas komprehensibo at detalyadong ulat panahon tulad ng mga localized weather forecasts at mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue sa ating mga lokalidad, ay maaring bisitahin ang official social media accounts ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Patuloy ang epekto ng Northeast. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Ipinagkaloob ng UNTV News ang isang bagong bisikleta at sidecar sa mag-asawang nangangalakal at nakatira lamang sa kalsada sa Quezon City. Laking tuwa ng mag-asawa sa regalong natanggap nila at umaasang magagamit ito ng husto para kumita at madagdagan ang kanilang ipon upang makarenta ulit ng bahay. Si JP Nunez humahataw. Hataw Balita. Pangangalakal ng basura ang hanap buhay ng mag-asawang Joan at Aldrin. Kasama sila sa mga informal settlers na naninirahan sa gilid ng kalsada sa Nia Road sa Quezon City. Nagrerenta sila ng bike na may sidecar para makapangalakal, binabayaran nila ito ng 70 pesos kada gamit. Pero dahil luma na ang nirerentahang sidecar at nasira na, binawi na ito ng may-ari. Sinubukan ng mag-asawa na gumawa ng kariton, pero dahil maliit ang gulong, hindi rin ito magamit sa pangangalakal dahil maaaring bumigay kapag may nakasakay ng mabigat. Bilang solusyon, naisip nilang magrenta na lang ng kariton na babayaran ng 50 pesos kada gamit sa mga kakilala nilang may katulad na pinagkakakitaan. Pero ayon kay Joan, mabagal daw itong gamitin kumpara sa sidecar. Kasi yung kariton po namin, maano yung gulong, hindi pwedeng pangkalakal. Lagayan lang po ng gamit. Pag kariton kasi sir, mabagal, hindi kagaya ng sidecar. Mabilis lang siya. Noong 2020, napalayas umano sila sa nirerentahang paupahan dahil hindi na makabayad, kaya naman napilitan sila na sa kalsada na muna tumira. Kapwa nag-aaral ngayon sa high school ang dalawa nilang anak. At dahil nakita ng UNTV News ang kanilang pangangailangan, pinagsikapan nating tugunan ang kanilang munting hiling. Isang bagong bisikleta na may sidecar, kumpleto sa ilaw at blinker ang ipinagkaloob sa mag-asawa.
mag-asawa. Ayon sa kanila, magagamit na nila ito sa hanap buhay para mas lumaki ang kanilang kita. Kumpara sa kariton, mas makakaikot pa sila ng 3 beses sa isang araw para makapangalakal. Madadagdagan din ang nasa 400 pesos nilang kita kada araw. Sobrang saya ko po talaga po kasi nangahiram lang po talaga ako ng sidecar. Di ko po akalain na kami po yung mapipili ng Panginoon sa binigay po ng biyaya na yan. Talagang matagal ko na po talagang gusto magkaroon po sa sariling sidecar po para din po kasi ang manghiram. Sa akin po kasi binaboundary ko sa araw-araw 70 pesos, pambili lang po ng bigas. Malaking tulong po na sa mas mapabilis po kasi pag nakapuno po yan, balik na po agad, tatawi lang po namin. Tapos balik na po agad ulit sa pangangalakal. Yung karaton po kasi tagal bago makarating dito eh. Bukod sa bisikleta at sidecar, pinagkalooban din sila ng mga grocery items na magagamit naman nila sa ilang araw na pangangailangan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Tinupad ng UNTV ang kahilingan na bagong kariton ng isang 41 anyos na lalaking pulubi sa pagpapalit ng taon. Pangarap naman ito na mapalitan ang dating kariton na ninakaw sa kanya na napapakinabangan niya noon sa paglilimos at pangangalakal sa daan. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita. Nangingi po, namamalimos, tapos bangkain. 31 taon ng pag-alagala at namamalimos sa lansangan ang 41 anyos na si Roy Perez. Nakilala namin siya nito lang nakaraang linggo nang makita namin siyang nagpapalimos sa daan. Kwento ni Roy, 10 taon lang siya noon nang iniwan siya ng kanyang nanay sa kalsada sa Pampanga. Mula noon hanggang ngayon ay namamalimos siya at nangangalakal ng basura para mabuhay. Ayon kay Roy, palaboy-laboy lang siya kung saan sa Pampanga at Bulacan. Ngayon ay pinatuloy lang siya sa barong-barong na bahay ng kanyang kaibigan. Nitong nakaraang December 21 naman, nakabili siya ng kariton. Balak na sana niyang doon na lang gamitin ito para hindi siya mahirapang magbuhat at gawin niyang pinakatulugan. Kaya lang, nanakaw naman ito. May kariton po akong binili, 700. December 21, nanakaw ko na December 24. Kasi ang hiling ko lang po, maano ng kariton, kung saan man ako mapunta, may higanan ko. Kaya naman ang malaman namin ang kanyang kahilingan sa hanay ng news team ng Bulacan, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na makatulong. Isang sorpresang handog ang hatid namin sa kanya na isang bagong gawang kariton. Sa awat tulong po ng Diyos, ito na po yung kariton na regalo po ng UNTV sa inyo po. Salamat po sa Diyos. Nagulat po ako, yung kinuusap niyo ako para po naniwala. Hindi po, inispesan niyo ako. Malaking bagay po sa akin. Maraming salamat po sa Diyos. Mga pagkain at tulugan damit. Thank you po. Pagpweto po, hindi ba po bibigay sa mga kasama ko? Bukod sa kariton, may padlock na rin itong kasama para maiwasang manakaw pa. Handog din ng UNTV Bulacan ang tent na pwede niyang matulugan na may kasama na ring unan at kumot. May kasama na rin itong kaldero, kawali, super kalan at mga grocery. May kapote din para hindi siya mabasa ng ulan sa lansangan. Ayon kay Roy, sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong regalo na matagal na niyang pangarap pero hindi niya mabili dahil sa hirap ng kanyang pamumuhay. Pangako ni Roy na iingatan at gagamitin niya ang kariton para siya magtuloy-tuloy na makapaghanap buhay saan man siya magpunta. Ngayon pa lang po ako nakakita ng gano'n tumulong sa katulad ko. Tulad namin may yagit, hindi na po ako nakaranasan ngayon ito. Malaking bagay po sa amin at papasalamat po ako. Nestor Torres, UNTV, Diyos and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Daan-daang turista mula sa iba't ibang lugar ang dumayo at nag-enjoy sa Rancho de Cabillo na isa sa pinagmamalaking nature park sa bayan ng Quiapo, San Nueva Ecija. Panigurado kasing tanggal ang stress dahil sa tahimik
at nagagandahang mga tanawin sa lugar. Si Danny Munar may patikim. Libo-libong turista ang dumayo sa iba't ibang tourist destination sa Nueva Ecija netong Lunes, January 1, 2024. Hindi mawawala sa listahan na madalas puntahan ng mga turista ang Rancho de Cabillo na pinaniniwala ang nakakagaling sa kalusugan ng mga tao. Nung magkaroon ng pandemic, dito nagsisimulang maglakad ang mga tao. Papanig dyan sa bundok na yan. Ang tendency ng tao kasi kung anong pinakamataas, pumupunta sila roon. Madalas dito pag mayroong mga na-stroke, dito sila naglalakad. Sa halagang 15 pisong entrance fee, maaari ka na mag-picnic, hiking at biking sa 16 na ektaryang bulbunduking bahagi ng lupain habang nilalasap ang malamig at sariwang hangin. Nakaka-relax, saka maganda yung lugar, friendly, kaligasan. Diba, napakaganda, di ba? Yung mga damo, pag nakakita mo, parang nasa chocolate hills ng Bohol. Maaari ding mag-camping at mag-overnight ang buong pamilya sa mga cottage na alok ng parke. Bagamat ang parke ay malayo sa kabihasnan, panigurado namang hindi ka mabibitin sa iyong mga transaksyon dahil sa lakas ng signal ng telekomunikasyon dito. Patuloy naman ang isinasagawang development sa lugar at paglalagay ng mga karagdagang amenities gaya ng boat at horseback riding bilang paghahanda sa papalapit na summer vacation. Simple pero memorable experience ang maasahan dito lalo na kung kasama ang ating pamilya, barkada o mga mahal sa buhay. Kaya sa ating mga kasangbahay, nahanap ay perfect spot para makapag-relax. Subukang puntahan ang Rancho de Cabillo na isa sa ipinagmamalaking nature park sa bayan ng Quiapo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Meron pala niyan sa Nueva Ecija, bukod dyan sa Masbate. Ayan. At sa atin namang shout out sa mga nanonood po sa atin sa Facebook. Andyan po sina Crescente Lolo, Ireneo Chamiso at Melchor Go. Sa YouTube naman si Tech Blitz, Mildred Tadena, Normita Celestial, Ligaya Alnas, Lisa Nam Lee, Alan Labrador, Hener Jeronimo, at si Marie Gabrido ng Pagsanhan Laguna at si Louie Lepanya ng Nagcarlan Laguna. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350 at sa UNTV 37. At ongoing po ang mass indoctrination ng MCGI. Day 2 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 6, talatang 14 hanggang 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan.
At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikalawa sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pong inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.